Hello po, I'm Darren, a business owner, a recovering compulsive gambler, and an advocate of recovery and awareness about gambling. Hi, I'm Carlo Ople. I'm a content creator, entrepreneur, as well as an advocate against online gambling here in the Philippines. So ngayon tatalakayin natin kung ano nga ba yung epekto ng online gambling sa isang tao. At syempre, tatalakayin din natin kung ano nga ba yung pinaka-epekto nito sa society natin. Pag-uusapan natin together with Senator Chis Escudero, ano na ba nangyayari pagdating sa anti-gambling advertising na tinatalakay ngayon sa Senado? Hello and welcome muli sa Cheese Whiz, Usapang May Laman. Pag-uusapan natin na paksa ngayon ay tungkol sa gambling o sugal. Hindi lamang aktual na sugal pero higit pa ron, online gambling. At higit pa ron, yung advertisement kaugnay sa gambling online man o aktual. Kasama na po yung Tong-It at saka Entre 4 at saka kung anumang mga pagsusugal sa mga tahanan at bahay. Pag-uusapan natin yung lahat ngayon at makakapiling natin kaugnay nito, dalawa sa mga bisita natin na may kanya-kanyang paniniwala gayon din advokasya kaugnay sa paksang ito. Una muna si Darren. Hi Darren. Hello po, Sir. Darren, what do you do and anong advokasya o pananaw mo kaugnay nito? Ano po, all about gambling awareness and recovery din po. Kasi naranasan ko po talaga na malulong. At the same time, yun po yung content. Ang aga mo namang nalulung. Yes po, kasi online po. Online na po ngayon eh. Magkano So, nawala sa'yo mga? Million din po eh. Nabayaran mo na. As of now, hindi pa. As of now, hindi pa po. Ongoing pa ni Buto. So, ang ginagawa mo, advocate ka ngayon para matulungan yung iba na Matulungan yung iba na nag-struggle. na lulong tulad mo dati. Yes po. So, para tong Alcoholics Anonymous. Parang Alcoholic Anonymous. Meron pong Gamblers Anonymous. Talaga? Yung support group po na napuntahan ko rin. Malaki na yun? Madami na ba yun dito? Malaki na po eh. Since 1990s pa po yun eh. Talaga? Naging online na lang po siya. Meron So, po- kasama lahat yan? Tong-It, Sabong, Yes po, lahat ng Casino, sugal. Yes po. basta Physical sugal. po lang. Basta sugal. Bago ko puntahan si Carlo, sa punto de vista mo, kailan siya nagiging mali o masama na? Everyday po eh. Pag everyday na, masama na yun. Doon na po yun. Doon na po yung addiction na pumapasok. Pag hinahanap-hanap na. Pag inuutang mo na yung pantaya mo, masama na. Masama na po yun. Pag Sa hindi side. mo pa naman inuutang, kaya Hindi pa pa. naman inuutang, masama pa din po yun. Actually, addiction na po na to na talagang hindi pa siya distinguish kapag nagsisimula pa lang. Kasi akala laro-laro lang, control ko pa naman. Pero pag doon na talaga na nasa lifestyle nyo na po siya. Ang tawag dyan, in denial. In denial. Yeah. Anyway, Carlo, makakapiling natin mga kaibigan si Carlo. Carlo, tell us about yourself at anong posisyon mo kaugnay nito? Lalo na kung yung ginagalawan mo mundo, siyempre apektado dito sa pag-uusapan natin. Correct. So, hi Sen, I'm Carlo. I'm a content creator as well as negosyante din. In terms of gambling, advocate ako against it talaga. Against. So, very hard line. Lalo na yung online version ng gambling. And I'm also very against yung advertising pagdating sa gambling. Pero kayong dalawa, ikaw kung trabaho, advokasya mo na tulungan yung iba, mawala ito. Kung ikaw, advokasya mo, ang linya ng negosyo mo ay online, malaking pera yung advertisement sa gambling, di ba? Oo naman. Ang dami na namin tinanggihan. At ikaw, pag gumaling na lahat at wala nang may sakit, sino pang... Balik na po sa dating business. Pero hindi ka maubusan. Hindi na maubusan. Maraming na Marami addict. po. Maraming na addict. Okay, alam niyo po mga kaibigan, maraming uri ng sugal at nais kong sabihin, for the record, alam natin to, tila anti-poor ang polisiya natin kaugnay sa pagsusugal. Bakit? Hinuhuli ng polis sa mga barangay yung matatandang nagsusugal, entre 4 ang tawag sa amin o nagtotong-it, huhulihin, tapos alam niyo ba kung magkano bail? Alam niyo kung magkano bail? Ang piyansa, 12,000 kada ulo. Bawal magsugal sa loob ng bahay mo, isang lamesa man o dalawang lamesa, nakatuwaan yung matatanda kapag hapon na, pero legal magsugal yung mayaman sa kasino kahit anong oras ng araw. Hindi hinuhuli. Doon may problema talaga tayo. Ako ang basa ko doon, it's really a lack of leadership and vision when it comes to gambling. When I say leadership and vision, sino ba talaga yung nagdidikta ng policy at direction doon? Kasi clearly, wala masyadong, kumbaga pinaprioritize yung mga casino tsaka mga online gambling companies versus yung ordinaryong Pilipino. So doon ako doon yung pinaka tinitingnan ko. Actually, magandang punto yan. Papunta pa lang tayo doon. Isa tayo sa mga naunang nagkaroon ng government corporation na nagsusponsor ng casino, PAGCOR. Correct. Ang Singapore sumunod lang sa atin, late na. Decades after, mga 2000 na yata nagpatayo ng casino ng Singapore. Tayo, 1970s pa, PD pa yon, panahon pa ni dating Pangulong Marcos, yung tatay ni PBBM. Isa tayo sa mga nauna. Pero ngayon pa lamang tayo papunta sa kung nasaan ang Amerika ngayon. Kung saan, hindi ka pwedeng operator and regulator at the same time. So sa kasalukuyan, ang alam kong direksyon na ng PAGCOR ngayon, ibenta lahat ng mga pag-aari at interes nila sa mga iba't ibang uri ng pasugalan, kabilang ng casino, at maging purely regulatory
regulatory at regulator na lang sila. Mahaba-habang panahon din yung pinagdaanan, di ba? Nung ginawa natin yung City of Dreams, naalala ko to tayo pa yung kumopya sa Singapore imbis na sila yung kumopya sa atin. Sa paanong paraan? Alam mo, ang galing ng Singapore, ang sabi ng Singapore doon sa casino nila, yung sa Marina Bay, sa Manila yun. Sa may kung saan yung mga Resorts World, Kung saan yung mga- Sentosa. Sentosa. Alam mo, ang galing nila. Simula pa lang sabi na nila, okay, tayo ng casino, pero yung floor area dedicated sa casino, hindi dapat lumampas ng X percentage nung kabuoang floor area ng development nung sino man Kumbaga, it's kumpanya. more of a resort din na casino. It's more of a shopping place, it's more of a resort, it's more of a theme park. Hindi yung mas malaki pa yung area ng casino. Casino kaysa sa resort. Kumbaga, palusot lang yung hotel, casino talaga. Yes. Palusot lang yung theme park, casino talaga. Palusot yung mall, casino talaga. Sila, hotel, theme park, shopping to, yung casino, afterthought. And yet, sa unang 2 taon nila, nilampasan nila yung revenue ng Philippine government ng PAGCOR, binuksan nilang casino ron. So may mga aral tayong pwedeng mapulot din mula sa kanila. Pero kaugnay ng online gambling, klaro, pinalala nito yung sitwasyon. Dahil kung weteng, di ba, yung STL, tataya ka sa umaga, magtrabaho ka, magpunta ka sa bukid, magpunta ka sa dagat, mangisda ka, magtrabaho ka, pag-uwi mo, Alam mo na kung sabihin panalo sa'yo ng or gobernador, pupuntahan ka sa bahay mo mismo. Boss, talo tayo. Ang swerte. O boss, panalo ka. Ito. So, hindi apektado yung trabaho. Pero yung casino, buong araw ka nandun, buong gabi ka nandun. Gabi, everyday. At nandun na halos lahat ng kasalanan. Di ba? Mawawala ka sa pamilya mo, hindi ka uwi na, iinom ka, di ba? Lahat gagawin mo. At yung Pigo, yung online gaming naman na Pigo, ang issue naman doon, tuwing break time, gagawin mo. Minsan hindi pa break time eh. May nagtatrabaho, nakita mo sa telepono, nagsascatter. Computer nasa harap, yung cellphone nasa gilid. Oo. May nakita akong ganyan eh. Yung ba yung parang slot machine siya? Scatter po yung Hindi mo na kailangan pumindot. na automatic na po. Meron na Kung po. naubusan ka na lang ng pera, maglo-load ka lang ng pera. Titigil lang siya pag naubusan ka na ng pera. Automatic yan Automatic na po. sa slot or May gagawa para autoplay sa'yo. na po. So habang nagluluto ka, pwedeng... Pwede po. Tapos tinitignan-tignan mo na lang. Tignan-tignan mo. Yun, Sen, yung nakakatakot sa online. Kasi nung ginawa yung mga online gambling apps, it was designed specifically to get you addicted. Kumbaga lahat ng mga pain points tsaka friction na nakukuha mo normally sa physical, tinanggal nila lahat sa online. At mas madali para sa isang tao malulong sa online gambling. Kasi nga, it was designed specifically to get you addicted, to get you behavior hooked. po. Kasi it's so painless, it's so effortless. Kaya mas nakakatakot pinadali siya. nila. Sobra. Pinadali. Pwede mong gawin kahit kailan, kahit anong oras, kahit nasaan ka. Binibigyan ka pa nila ng free points. Sa normal na casino, wala ka namang points eh. Na kunyari, pumunta ka doon. Pampaengganyo. Pampaengganyo. Oo. Early 200, ganyan, Oo. Utang na loob mo pa na binigyan ka ng points, diba, sa online. Kaya nakaka-addict talaga. Or yung mga influencer po na sinasabi kapag nag-cash in ka sa link na to, meron kang additional 100, 200. So, yun po yung nakaka-entice ng mga tao. So may mga, anong tawag doon? Hindi benepisyo ang tawag doon. May incentive. Incentives. So, for you to get started, para simulan mo na. Kasi isipin nyo, Sen, pag physical casino, kailangan mo magbihes, magmaneho, pumunta maligo. doon, kahit papano may konting shame. Pero pag online, kahit nasa banyo ka, may libre ka pang pantaya para simulan mula sa app. Diba? Extra mo na. Oh, actually, kung So literally, habang naliligo ka, pwede ka manalo-matalo. Yes. Oo. Literally, habang nagbabanyo ka at ginagawa mo yung mga kailangan mong gawin sa Oo, banyo. makikita mo, tumutunog-tunog. Totoo po yun. Ching, 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 ching. Habang nagtututbrush ka. Oo, kahit Titignan anong nyo na lang po, ginagawa mo. dito yung cellphone, ganyan. Ganon? They made it painless, effortless, and addicting. That's why it's such a danger. Nakakatakot siya. Lalong-lalo na, Sen, ang tinatarget talaga nila, yung kabataan. Bakit hindi ito masyadong pinag-uusapan? I think it was like ano yung sabi na sa Biblia, a thief in the night. Yung biglang pumasok na lang, tas hindi siya masyadong naramdaman until naging malaki na siya. Kasi pumasok siya sa mga wallet eh, sa mga e-wallet. Ang pinagmula nito, naalala mo na online ay isabong. Isabong, 2020 po. Doon nagsimula yun. Doon. Tapos pinagbawal, di ba? Bawal. So, pinagbawal din yung Pogo. Ito pumulit. Mas malala pa nga ngayon eh. Kasi dati yung isabong, kahit papano, sa tingin ko, hindi siya as addicting as the current online apps. Kasi isabong, kailangan maintindihan mo kung ano sabong. Ito kasi ngayon, pag nasinimulan mo, madali lang eh. Sabihin mo lang, ito, cash in ka lang, tapos automatic, magpe-play na. Tapos yung mga apps are designed in a way para feeling mo, ahead ka. So, ang nagpadali para sa'yo, maliban sa nasa telepono, ang nagpadali rin ay yung payment apps. Yes, Payment mga app, yes po. e-wallets. E-wallets. Kasi suddenly, yung pera mo nandun na, madali na rin mag-cash out, tas dun mismo may advertising nung mga online casinos. Ngayon, yung mga e-wallet, hindi ko nababanggitin kung ano-ano sila. Kaya bang pigilan na gumamit yung bata niyan kapag kailangan ng e-wallet? Pwede bang magka-e-wallet ang bata? Di lang ako sure, Sen, kung ano yung age requirement, pero alam ko may KYC silang kinakailangan para mas madami silang ma-access dun sa app. Yung pa kailangan mo pa magpadala ng picture, facial recognition, may mga ID age po. requirements. So. Pero ultimately kasi ang hirap din pigilan kasi gagawan din nila ng paraan. Yung iba po ginagamit yung ID ng magulang nila, tapos sila yung maglalaro, sila yung magkakaroon
magka-cash in. Or gagamitin yung account mismo ng magulang yung account nila. mismo ng Diba? magulang. So, naikutan at naikutan siya. Pag gagamitin niya yung Environment. account ng magulang, kailangan din ba niya gamit yung telepono ng magulang? Oh, yes po. Di ba? Kailangan din po. Pero ang nangyayari, kaya dyan lumalabas yung mga kwento na yung nagagalit yung magulang. Ubus na yung Teka, 80,000 yung laman nito ubus na. Bakit wala lang laman? Diba? Naubos na lang Minsan po, bigla. asawa, ganyan. Naubos na yung budget. Saan napunta? Sa sugal. Yung mga panalo sa sugal, may mga nananalo ba talaga na, alam mo yun, winning streak? Meron Parang po. si Alex Ayala, di ba? 7 o 8 games na nag-streak siyang panalo. May ganyan din ba na may yumaman ba sa pagsusugal? Yun na lang. Meron din, Sen. Kaso, dyan na po magaan yung utak nila. Dyan na aasa sa easy money. Kung kahit manalo ko, doon pa rin ako sa aasa sa sugal. Yung sugal po kasi, di ba, design, the house always wins. So, kahit manalo, ibabalik lang po nila yun. Or doon pa rin sila aasa sa easy money. Speaking of panalo, ang GGR ng sugal sa Pilipinas o gross gaming revenue, ito yung kita ng mga nagpapasugal, ng mga pasugalan, ay kulang-kulang 400 bilyong piso sa isang taon. Grabe. So, sa simpleng tanong ko, bago siya maging gross gaming revenue na nagpapasugal, ito ba yung natalo ng mga nagsusugal? Yes po. Yan yun. Yan yung Yan. talo Hindi, na yung, ng tao. sa simpleng kaisipan, di ba? Saan manggagaling yun? Yun yung sa talo. tao. Yes po. GGR, hindi pa kasama yung panalo nila, yung binayad sa panalo, di ba? Kasi gross eh. Pero ang tinaya sa isang taon ng Pilipino sa iba't ibang uri ng sugal sa bansa ay 400 bilyong piso. Correct. Grabe. Ganun kalaki. Kaya kung isipin mo, ba't kulang ang negosyante sa Pilipinas Dahil dun. Kasi instead na matuto silang gamitin yung pera na ikapital sa negosyo, magbigay ng trabaho sa mas maraming Pilipino, gumanda buhay nila, matuto mag-invest, ang natuturo sa kanila, isugal mo na lang. Ang Easy napapansin money. ko kasi minsan tuwing break time, lunch break, minsan na hindi lunch break eh. Tuwing break time, lunch break, lahat ng lunch break nasa isang sulok, Kakashi. nakatingin lang lahat sa telepono. Oh, baka yun na yun. Kung hindi yun, baka sports betting, which is Sports another betting form of is gambling. baccarat. Di ba? Yung boboto ka sa, ay yung pupusta ka sa particular team or sa ganyan. Ang dami talagang forms of gambling ngayon. So, ang tanong ko, kaya pa bang pigilan, ilagay sa telepono, yung pagsusugal? Ako policies. Sa puntong ito? Policies, kaya Or, pa rin. regulation. Pigilan o i-regulate? Ako regulation, kasi nandyan na eh. Unless mayroon tayong specific na bill or specific na standard says na tatanggalin mo ang online gambling sa Pilipinas. Pag sinabi mong i-regulate, siyempre, klaro, bawal sa bata. Di ba? Klaro yan. Ano pa? Ano pa ang pwede mong i-regulate doon? Siguro limit, Sir Carlo, no? May limit na ako yung nakakash in kasi piso po pwede. So, may minimum Time limit. amount? Minimum amount, then time. Kunyari, sumobra na po ako ngayong araw. Actually, alam mo, I'll take that back. Ako, iban nyo na lang yung online gambling. Iban nyo na. Yeah. Tamo, sinisimulan pa natin pag-usapan yung regulation. Parang, Wag na, Hindi, ban nyo parang na lang. Hindi din po, ban po Kasi talaga. alam mo, Sen, by design talaga, ang online gambling is meant talaga, like what I mentioned earlier, to hook you and to be addictive. Yun talaga yung by nature. It is more cruel and evil by design. Kasi talagang pag sinimulan mo, mahirapan kang umalis. A disadvantage na yung nagsusugal, simula pa lang. Kasi it's built to get you to keep playing and to keep losing money. Yes. So dun siya nakakatakot. Kaya wala kang panalo eh. Sabihin natin mag-winning streak ka, the house always wins. Diyos ko ba, Tataya mo ulit yan. itataya alam mo ulit yan. Alam mo, may naalala ako nagsabi sa akin na lahat ng bagay na yan pinag-aaralan, syempre ng mga nagpapatakbo niyan. Gamit ang psychology ng tao. So itong gambling, itong sinasabi mong online, May ganyan aral talaga. din to. Bigyan ng kwento. So, karamihan ng mga leading digital companies ngayon, sila Facebook, sila Instagram, pati mga gambling apps tsaka games, they hire behavioral scientists. Ang trabaho ng behavioral scientist, pag-aralan kung ano yung mga triggers sa isang tao para gawin ang isang bagay na gusto nilang gawin. So lahat yan, dinidistill nila into features and pati yung UI, UX, pati yung design ng isang application. Kung saan linalagay yung button, kung ano yung mga animation na dapat mong makita, kung ano yung taya na dapat ibigay sa yung incentive. Lahat yan planado. And lahat yan inaral scientifically to take advantage of the taong pumupusta. Panahon ni Jesus, 2,000 taon nang lumilipas, nagsugal yung mga sundalo para sa damit niya. Ganun ba kadaling tanggalin? In the digital age, pag sinabi mong ban, kaya ba talagang gawin? Dahil panahon pa nga ni Jesus, may nagsusugal na eh. Hanggang ngayon, may nagsusugal pa rin. 2,000 taon siguro mula ngayon, may magsusugal pa rin. So marahil, regulation pa rin ang tawag, kaugnay ng device, pero may mga lugar na pwede pa rin. O may mga Let's say, bagay na- lottery, okay pa rin. Di ba? Sige, pwede yung lottery, yung lotto, o yung sweepstakes. May mga bagay na hindi mo na pipigilan kasi there have been industries built on it. For example, yung mga resort ngayon, para sa akin, nandyan na yan eh, ang daming Pilipino may trabaho. Pero yung mga gambling apps yan, ilan ba dyan yung dealer? Wala naman dealer yan eh. Walang Diba? dealer. O ilan dyan yung taong... Dati meron na. Oo. Dati ang online, ang sinasawag na online, video lang yun ha. Oo.
Oo. Dati ang online gaming na tinatawag ng online casino, may video lang dito, may tigahawak ng card. Literally, so at least may nagtatrabaho Pinoy. May tigahawak ng mga card na may video yung player, video yung player, video yung player. So pwede siyang maglaro sa iba't ibang casino, sa iba't ibang parte ng mundo, gamit lang ang screen. At yung tigahawak niya ng card, maliban sa tip, maliban sa sweldo, maliban sa bayad sa kanya, marunong na kung paano yung gustong pagpinta ng player. Correct. Noon may ganun pa eh. Pero ngayon hindi na ganun. Bigyan ko kayo ng kwento. So I recently talked to an insider dun sa gambling industry. So kinikwento nila na ang most dangerous form of online gambling is about to come, which is the fusion of sex and gambling. Ang nangyayari, ini-AI na nila yung mga personalities at mga dealers. Tapos if the tailor fit yung sinasabi at galaw at bihes at itsura dun sa gusto mo bilang isang gambler. So pinag-aaralan na nila kung ano yung triggers mo. So parang ang mangyayari, mapapa-inlove ka pa sa dealer na gawa lang sa ones and zeros. So yun na yung papunta. As in they will, wala Ang talaga lungkot naman ng buhay mo kung nai-love ka sa... Pero Pero shit, talaga nangy- yun, nangyayari pero po nangyayari talaga na. May cafe nga sa New York na ganun eh. May screen lang, tas ka-date mo AI. Hindi, ang alam kong parang ganyan ha, pero hindi ay totoong tao. Wala siyang ginagawang masama o mali ha. Kumakanta, nagsasalita lang, kung sino man yung makita niya ron, parang live streaming. Oo. Ganyan, hello, ganyan, hello. Baka gusto mong tumaya. Hello, Darren, hello, Darren, hello, Carlo. No, tapos may option ka lang na padalan siya ng yate, Tas ng may aeroplano. points. Pero para ka magpadala ng gano'n, kailangan mong bumili. Kailangan mong mag-buy-in. Tapos at papasalamatan ka na niya, uy, Darren, thank you sa aeroplano. Sweet naman. Yung mga gift po yun eh. Tapos may percentage sila doon. So ito, i-engganyo ka nga eh, di ba? AI na yung gagawa nun sa'yo. Ang uso nga ngayon, Sed, AI live seller. Pag pumunta kang Oo. TikTok, hindi na tao yung nagbebenta sa'yo. Mukha lang tao. Pero AI na yun. Dami As in, rin po- talamak na ngayon ha. Like, kinyari, pumunta ka sa mga app, tas yung mga live selling, hindi na tao yun. Pero hindi naman siguro bawal. Okay lang yun. Oo, de, pero sinasabi ko, yung sa casino, yung sinasabi nating may nabibigyan ng trabaho, ang papuntang direction ngayon, lahat yan, i-AI Pa-AI nila. na. Walang mabibenefit. Yung point ko, Sed, is ano eh, yung mga resort na yan, kahit sabihin mo ng sabong, pati yung lottery, may nabuong industry na yan, marami ng Pilipino may trabaho na bigyan. Ang hirap na bawiin. Yung masama sa online gambling, ang kumikita lang dyan, app developer, ilang mga developer siguro, mga marketing professional, wala pa siguro 20, 30. So hindi ito nakakatulong sa ekonomiya. Hindi na. Ang pinapayaman lang yan, yung kung sino man yung nagpapatakbo ng mga casino na yan. Ngayon, kung talaga, Online casino kung na yan. talaga nakaka-addict to, sabi mo, design to na maka-addict. Ikaw, living witness, di ba? Yes. Design to na maka-addict. Parang sigarilyo, parang alak, design maka-addict. Ngayon, may mga rules ng iba't ibang bansa. Tayo meron. Meron tayong cigarette advertising ban na batas. Bawal mag-advertise ng cigarette dahil ang logic nila, masama yan eh. Ang logic naman ito, kung masama dito para sa tao, yun yung inihain namin panukalang batas na i-ban ang advertisement sa gambling. Kasi nung linggo lang, naglalaro ng Roblox yung anak ng kaibigan ko. Tinabihan ko siya. Sabi, ano yan? Trying to be friendly. Biglang nag-post. Tapos may ad. Casino. May ad na Casino casino. ad. Yung mga slot machine. Slot machine. Slot machine. Sabi ko, ano to? No, parang, ni walang limitasyon, ni walang ganon. Meron na tayong limitasyon. Naalala mo yung, ilang taon ka na? 44. Ade, inabutan mo pa yung Tour of Luzon, yung bisikleta. Oo. Ikaw hindi mo ito inabutan, sigurado ako. Dahil. Yung Tour of Luzon na bisikleta, na number one na sponsor, Marlboro. Correct. Ang tawag nga nun, Marlboro Tour eh. Alam mo yun? Pirin mo, sigarilyo, nag-advertise ng, paano ka magsisigarilyo kung bisikleta ka? Diba? Parang, karamihan ng sports sa Olympics, kaya sa Olympic Games noon, puro ganon. Di ba? Basketball, ganon. So, pinagbawal kasi hindi naman talaga tama eh. Pero sa kabilang banda, hindi lang yun puro mababait na intensyon ha. Yes. Masama to kaya pagbawal natin. Ang mga nagsulong, actually, noong mga panahon yun, naalala ko yun eh. Ang isa sa mga nagsulong at sumuporta ng cigarette advertising ban ay mga kumpanya din ng sigarilyo noon. So, batang congressman ako noon, mga 1998, 28 years old ako. Nagtaka ko, uy, bait naman nila. Sila mismo, okay sa kanila. Siyempre, pinatawag nyo sa hearing eh. Okay sa kanila. Only to find out na siyempre, may benepisyo rin sila. Tax break? Hindi, sikat na sila eh. Okay. So, kung bawal mag-advertise yung bago, Magiging dominant. lamang na kasi. sila. Okay, gets ko. So, parang pinatay nila yung kompetensya. Para sila na yung tumatak. Sila na yung king. Kasi wala nang ibang pwede makatatak. Ang hirap makatatak dahil bawal na nga mag-advertise. So, pinagdebatihan yon. Ang naging boto, sige na, okay na rin. Kung may benepisyo kayo, okay na rin. Kesa, Kesa tuloy-tuloy lang at di lumaki ba, pa siya. namili ka sa dalawang masama. Di ba? Unless ibabaan mo na talaga. Ganon din dito. Pag mag-advertising ban tayo, lamang yung kilala na. Di ba? Lamang yung marami ng parokyano. Yes po.
Hindi na makakapasok yung luma. Ay, yung mga bago. Bago. Okay na yun? Yeah, same. Actually, Oo, mas di ba? dumadami pa po. Oo, ngayon dumadami pa kasi. Yun nga ang issue. So at least, mawawala na ng insentiba, baka matalo, mabawasan, o may maiwan lang na ilan, mas madaling i-regulate pag konti. Yes po. Ako yung take ko sen, yung gambling advertising ban bill. Unang-unang lahat, maraming salamat. Ginawa niyo yun. thank As you po, someone who's Sen. I've been advocating for something like that for the longest time. So the fact that there's a bill filed, Pero wala, thank you. konting bansa lang may ganun ha. Oo. Nung ni-research namin, there are about 70 countries na may ban on cigarette advertising. Mga ganun din, 60 bansa na ban on alcohol advertising. Pero isa o dalawang bansa lang ang may ban on gambling advertising. Alam niyo bakit? Kasi yung mga ibang bansa, mas anti-gambling sila, period. For example, Singapore, sinabi mo kanina, para pumasok ka sa Sentosa, kung resident ka ng Singapore, may babayaran kang fee pag local ka. So they encourage gambling ng foreigners na lilipad dun at magsusugal. Kasi inaamin nilang masama to para sa Oo. Singapore, masama to sa atin ha. Huwag niyong Sila gawin na lang. yan. Wala lang, malulong. Oo, sila na lang pagkakitaan natin yung mga foreigner. dito, Sir Carlo. Dito Yun kasi, ang pogo. Oo. Yun ang pogo. Oh, in a way, yung nangyari sa atin, kaya kailangan natin ng ganito. Kasi sobrang talamak na siya. Kumbaga, ang naging policy viewpoint is, hayaan magsugal ang mga Pilipino. May binanggit ka kanina. Pag sinabi mong talamak, may binanggit kang bilang kanina eh. 32 million. Saan galing yung datos na yun? I think it came out, I'll look for the exact study kasi I don't have it at the top of my mind. At 116 million Filipinos, 32 million is nearly a third. Yes, ganun na kadami. For sure, Hanapin ko nadagdagan nga pa po ngayon. yan, Sir Carlo, no? So, ganun karami? Ganun po karami. Mga adults. Di pa po bilang yung Hindi mga... pa bilang yung bata? Hindi pa bilang mga bata. Hoy, Galing adults. sa PAGCOR mismo. Adults, di ba, Sir? Teka, hindi Galing pa sa bilang yung PAGCOR. bata? 32 million Siyempre, adult. hindi nila- Adults. Siyempre, hindi Filipino naman gamblers. sabihin kasama yung bata. 32 million For sure. Filipino adults are gamblers. PAGCOR record show. So, galing kay PAGCOR mismo yung numero. Tamang sinabi mo, Carlo, may mga bansa na binan talaga gambling. Or maraming sobrang strict yung regulation na pinahihirapan nila yung locals na magsugal. Ang dito kasi ang nangyari, ginawa natin sobrang dali na normalized magsugal. na talaga. And the data will show it, 32 million adult Filipinos naggagamble Actually, na. ang alam kong rule ha, pansin mo nung lumabas itong mga issues sa corruption sa pamahalaan, ginagamit alias sa Oo. casino. Kasi bawal Ang government para po employee. sa kaalaman ng lahat, bawal sino mang nagtatrabaho sa gobyerno, opisyal man gaano kataas, empleyado man gaano kababa, na pumasok sa anumang casino. Hindi po pwede yun. Kapag kahit pumasok? Hindi, bawal. Hindi kami pwede, bawal. In fact, may nakalagay sa entrance nun. Kaya ang ginawa noon ng PAGCOR, in-strictuhan, meron parang bakod. May bakod yung casino area. Pansin mo, may harang. Yes. Hindi sa yung open na pwede kang maglakad na, dadaan lang ako, punta akong CR. Hindi pwede. Kung makikita ka ron sa floor ng casino, talagang gusto mo magpunta ron. Nabawal Pero ang dami pa rin nakakalusot. Hindi, pero ang pagbabawal nga sa casino. Pero sa online gambling, hindi ma-implement ng hindi PAGCOR yun. Kasi kung regulated ng gobyerno yan, edi malakas ka, edi tatawagan mo yung mayari, hingi ka ng points. Pwede, sabi mo, di ba, may incentive. Edi, bigyan mo naman ako ng di ba? Ng points. So, credit. Di ba? Kaya bawal dapat yun eh. Pero hindi nila kayang patuparin sa online. Gumamit ka lang ng ibang telepono, hindi na. Wala na. At the very least, we can make it harder. If we cannot totally Pahirapan eliminate lang. or ban it, pahirapan natin sila. Yun yung logic. Yun yung, huwag padaliin. Yun siguro yung dapat na nasa puso nung ban man, total man, o partial, bawal man, o regulated lang. Dapat yun yung common na tema. Correct. Paano pahirapan to? Paano to huwag padaliin? Correct. Tama. I think that's a good, tas anumang debate natin, anumang ideya o kaisipan meron ka, basta yun ang direksyon, sige. Kasi papunta yan sa pagpapababa eh. Pero may question lang po ako, Sen. Ano po yung parang sa bill po na pinasa nyo, yung about gambling prohibition? Ano po yung pinaka-topic nun? Or Advertising. Binaban yung advertising, hindi pag-prohibit pa ng gambling. Wala pa tayo dun eh. Good step 1 yan. Step 2 na yung Wala pa tayo dun eh. Malaking help po yan, Sen, sa mga nalulong. Kasi pag kami nakita ng ads, babalik or trigger sa amin yun. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan ng batas para pagbawal ang sugal, ha? Yung pogo, speech lang ng Pangulo yun, ha? Tigil yun. Kaya yung sinabi ko, babalik tayo sa leadership tsaka vision. Tigil yun, ha? Kasi pag hindi pinayagan ng PAGCOR, tigil. Itong pigo, pag hindi pinayagan ng PAGCOR, tigil to, ha? Tigil. Hindi mo kailangan ng batas para pigilan to. O gusto mong i-regulate, bawasan o limitahan, hindi mo rin kailangan ng batas. By policy ng PAGCOR, pwede rin yung sabing, sobra na. Hanggang dito na lang to. Bawal na uli. Maliban na lang kung may magsara, wala nang dagdag. Pwede rin yun na hindi kailangan ng batas nun. Ang kailangan ng batas, itong advertisement, kasi kailangan mong i-regulate dito yung mga private companies na eh.
Yes. Although may mga NGO ngayon na yun din ang posisyon, hindi ba? Na sinusubukan limitahan yung advertisement ng pagsusugal. Tapos meron po kami nakita yung parang nire-relate nila yung sugal sa diskarte. Ay, yan ang masagwa talaga. Naglabas sila ng yun yung ads. Nakakabwisit. Naalala ko yun. Pero binaligtad na yan, di ba? Binura na po nila. Kasi Binura maraming nila. nag-backlash Naalala po. ko na yan, yung dating, alam mo, naka-kotse to eh, di ba? Noong nag-casino, nakabili na siya ng rep. ganito. Parang ganun, pero ngayon, nakamotor na lang o naglalakad na lang. Pero doon po parang pinoportray nila mga security guard, mga kasambahay, na pumaldo daw. Na gumanda ang buhay dahil sa Sa sugal. sugal. Ay, grabe naman yun. Parang ano na po. Pero hindi Very, bawal yun. misleading. May backlash lang, pero hindi bawal. Yun po. Isa pa yung natanong ko, may mga endorser ng gambling na ginagamit. Pero kunyari ako pag ako mag-endorse ng sabong panglaba, parang hindi naman, paano ko mabebenta yung sabong panglaba? Hindi naman naglalaba, hindi naman bagay, hindi naman akma, kumbaga, di ba? Pero sa gambling, parang walang pinipili eh. Wala talaga. Diyos ko, yung isa nga dating endorser ng financial services na insurance. Tapos ngayon, ang ini-endorse niya, gambling. Kung paano ka turuan maging financially disciplined. Correct. Tapos meron pa yung... Gusto ko i-shoutout pero wag na, baka magka-problema tayo. Wag na. Hello! You know who Sino you ka man, are. sino ka man. Tapos meron din about mental health, pero biglang nag-promote siya ng gambling. Yung gambling po kasi itself, nakasira ng Tsaka mental ito yung malungkot, karamihan ng kinukuha nilang endorser, yung nag-a-appeal sa kabataan. Yes. So talagang alam mong tina-target nila yung mga bata magsugal. Hindi na nila tina-target yung matanda magsugal online. Tina-target na nila yung mga bata. Eh di ba ang trabaho natin bilang mas matanda is to prepare and pave the way for the next generation. Yes. Ang nangyayari ngayon, sinisira natin yung next generation. If you think about it, I'll give you some data. Kung 116 million ang Pilipino, kalahati niyan, 58 million ay ang edad 18 pataas. Kalahati palagi yan eh. Yan ang ganyang kabata ang populasyon natin. 58 million ang edad mababa sa 18. So kung 32 million adults ayon sa PAGCOR ang nagsusugal, Kaya nila target bata. 32 over 58, ilang percent na yun? Baka kaya mo rin yun. medyo ano na po. Around 70-ish percent. O, kumbaga kung nasa 70% ka na, diminishing returns, law of diminishing returns, economies of scale, para makuha mo pa yung balancing yung sa matatanda, hindi na kaya eh. Kaya bata talaga tinatarget. Kaya ang target mo, doon ka na sa mas malaki na another 58 million, huwag mo isama yung 7 years old pababa. Or hindi man, kung lumalabas siya sa mga games ng 5 years old, eh baka pag kaya na niya at pwede na, nasa utak niya na eh. Baka ito pwede mo tingnan, Sen. Naglabas ng policy ang Google recently na sinasabi nila na the Philippines is one of the countries na pwede na mag-advertise ang mga casinos at gambling companies here. Hindi ko lang alam kung pati casinos abroad pwede na mag-advertise specifically dito sa Pilipinas. Dati kasi wala tayo sa listahan na yon. So ngayon, pwede na lumabas sa Hindi. ads ng YouTube, Actually- ganyan-ganyan. Actually, yung casino baka hindi, pero yung mga online game abroad, yun ang baka It was specifically for online casinos. Yun yung lumabas na policy. online casinos. Online casinos, pwede na mag-advertise through their platforms. So, doon mo palang makikita na there is so much openness. There's so much willingness, at least from the Philippine standpoint, na sige, mag-advertise kayo dito ng sugal, okay lang. Parang yun yung lumalabas na Ituloy mo na mensahe. rin. There's so much money So much money. in it. Normalized Correct. na po talaga dito. Sabi ko nga dito sa bill namin na binaba ng advertising ng gambling. Aim high, shoot loto. Target mo banning, pero magsimula ka man lang sa regulation, simula pa rin yun eh. Magsimula ka sa rules na saan lang pwede, ano lang pwede, kahit hindi bawal ng kompleto todo-todo, pwede pa rin eh. Yung objective nga, yun yung napag-usapan natin. Paano ba ito mapahirap? Paano ba ito huwag padaliin? Paano ba mabawasan yung access? Pero ako tatanungin mo, simple lang ang solusyon. Tanggalin mo sa payment apps yan. Ede. Actually, natanggal na siya, Sen. Nakagawa pa rin ng Na paraan. naikutan kasi nila. Pero pagdating dun sa banning, Sen, maraming mga bagay dyan na kailangan din tingnan. Kunyari yung mga influencers, kasama ba sila dun sa bill na bawal na nilang i-promote? Bawal. Bawal ang advertisement nga. So bawal na sila mag-post ng mga link, yung mga ganyan. Bawal. Kahit po yung mga Yan. nagla-live sa Facebook. Bawal. Kasama yun sa intensyon at direksyon. Lahat na nga. Parang, isipin mo parang sigarilyo. Di ba ngayon, wala ka na nakikita kahit anong advertisement ng sigarilyo. Bawal din i-endorse. Di ba? Bawal. Pwede makita sa pelikula na yung siga, pogi. Wala ka na magagawa. Hanggang doon na lang yun. Pero hindi pwedeng i-endorse. So, ganun din. Kung ano yung nakikita mo sa sigarilyo, sa kawalan ng advertisement sa sigarilyo, yun din ang intensyon ng panukalang batas ko na ito, kaugnay sa gambling. Pero ulitin ko, yun ang ambisyon, yun ang pangarap, yun ang layunin. Tingnan natin kung ilan ang papawar. Wala pa masyadong sumasabay na kasamahan ko eh. So Sen, ilan na yung senador na umuo dun sa bill? Hindi naman sa umo, yung nagsabi. Na So, hindi pa sila sumusuporta. umuo? Yung nagsabi na susuporta sila. Kasi Pathetic talaga. mabibilang mo yung oo kapag ka nag-hearing
na, may ginawa ng committee report, tapos pipirma na. Okay. Dapat makakuha ng majority ng pirma ng mga miyembro ng committee yon para makalabas sa Aling plenaryo. committee to, sorry. Wait. Committee on Games and malamang. So, Doon- dapat i-hearing. Pag natapos yung hearing, lalabas ng committee report, pipirma ngayon. Minority, majority. Dapat makakuha ng majority na pirma yan. Lalabas sa plenaryo. Sa plenaryo, magdedebate, doon na magbobotahan. Pero bakit ganun? Something as you would think would gain significant support. Bakit they're not? Is it because of the lobbying? Is it because ano nangyayari doon? Hindi ko alam. Probably because, usually, safe lang siguro. Ayaw nilang manggulo. Ayaw muna nilang tumaya, ayaw muna nilang pumosisyon, ayaw na muna nilang baka may masagasaan, baka Isn't that a disservice? Kasi the youth is at stake and yet they're seeming inaction or kumbaga signals to me they're just complicit with what's happening now. some people, I'm not saying all or actually some, ang dami na ngayon dahil sa online surveys. Walang ginagawa unless ma-survey muna nila. Weh? Marami kaya ano ka? Ganun na sila ngayon? Ang mga kumpanya, ganun, di ba? Bago sila gumawa ng campaign, bago sila mag-launch ng produkto, di ba? Pinag-aaralan, kamusta yung dating ng tao, ano ba yung lasang gusto niya, anong kulay ng packaging, etc. etc. Yung mga politiko na may kakayahan, Nagpo-poll palagi. hindi ko aalisin na ginagawa yun. So kung gusto ka namin sabihin tulungan na i-push tong bill na to kasi ako gusto kong matuloy siya. Yung bill na yan, marirefer yan sa Committee on Games, malamang, kasi yun naman yung topic naman, pero pwede rin siguro sa public information and mass media. Kasi it's advertising. Kasi it's advertising. So, depende sa Rules Committee kung saan i-refer na committee yan. Ngayon, yung usual na takbo ng isang bill, mag-hearing, tawag ka, kayo, yung PAGCOR, yung mga PIGO, yung mga casino, papakinggan sila, gagawin yung bill, magbobotohan sa pamamagitan ng pirma, tapos ilalabas sa committee report. Ang committee report, pag lumabas, pagdidebatihan na yan sa plenaryo. Ngayon, yung prosesong yan, kailangan mangyari din sa Kamara. Dami pa ng process. Hindi, ganun talaga. Ganun talaga. Pero, gaya ng sinabi ko ang pag-ban ng gambling mismo, hindi kailangan ng batas. PAGCOR lang yan. Tulad ng pag-ban ng Pogo, wala namang batas yun eh. Speech PAGCOR lang. yan. Kautosan lamang, pwede na. Pero ang direction nga ngayon ng PAGCOR, may positibo yan para sa akin. Papunta na talaga sila sa purely regulation para walang conflict of interest. Ikaw nagre-regulate, ikaw din nagpapatakbo. Ikaw nagre-regulate, kumikita ka rin dun sa mga kasinong may ka-partner kang private. Hindi tama yon. Matagal nang hindi tama yon. At yung direction ng regulation talaga dapat purely regulatory nila yung government. Wala siyang pinapatakbong anumang uri o klase ng sugal. At wala siyang porsyento sa anumang uri o klase ng sugal. So purely regulatory na lang siya. Kasi ngayon ang PAGCOR may revenue generating function pa eh. Kaya niya tinutulak kaya niya gusto Kasi may kailangan niya mag-deliver ng pondo Kasi sa bakit gobyerno niya re-regulate kung yun yung KPI niya? Exactly. Diba? Conflict of interest yun. So kung papunta tayo sa purely regulatory na PAGCOR, I think that is still a step in the right direction. Sana sooner than later nga lang. Kasi problema pag tumagal, parang the longer this drags out, the more and more younger Filipinos will get hooked on gambling. And the more damage it will As soon as cause. possible sana. Sir Oo. Ikaw, Dar, ilang taon ka ba nagsimula? Actually, siguro na po ako dati, pero physical pa lang po. Basketball, like, sa Saan? mga games, yes. Pero hindi ka pa lulong nun. Hindi pa po ako lulong nun. Hindi ka in denial, recreational lang, hindi pa po. Kung nakikipagpustahan ka, kami, Coke lang ang pustahan namin nun sa basketball Ice tubig. Coke litro lang di ba? Yun po. Hindi ka pa lulong nun. Hindi pa po ako lulong nun. Kailan mo na masasabi, looking back, knowing what you know, lulong ka na? Sa anong edad? 20, ano po ba ako ngayon? 26, 2023. Kasi 28 na po ako ngayon. Doon po pa lang po ako nag-start. So 2025 ako talagang yun, up and down. Nananalo, natatalo. Then yung nalaman ko ng addiction na siya, nakapanloko na nakot po ng ibang tao. Nakapang-manipulate na. Nakapanloko ka, meaning para magkapera, para Para magbabayad. sugal, yes po. Wag umabot doon sa point. Actually, hindi po ako ganun Nagawa ko yun dahil nga sa sugal. Dahil nga naghahabol na ng talo. So yun po yung yung epekto talaga. Ang dami na po yun ngayon. Kahapon nga po may narinig ako na parang delivery rider na nagnakaw dahil nga po sa online gambling. Actually, yung isang epekto, meron bang direct correlation? May study ba na tumaas ang krimen halimbawa? Matuturo mo ba talaga diretso? May mga kwento sa TikTok, di ba? Marami Sa po, Facebook. Pero wala pa yata ako nakitang datos talaga na Walang- nagturo dito bilang pangunahing dahilan kung bakit niya ginawa yung isang bagay na hindi niya dapat ginawa. I think there's no specific study but just from sa mga kwento, at least from the two of us na narinig namin, napakadaming kwento Dami. talaga. But anecdotal. Purely anecdotal but not yet based on a study talaga. Wala pang gumagawa. Baka that's Pero something na pwedeng gawin. Yes, diba? Kasi marami na po sa balita ngayon, nagnakaw si ganito, minsan nga nag-manipulate na, nanakawan siya, pero natataya lang pala sa sugal. Pagsisinungaling pa lang yon. Nagsisinungaling pa lang siya, hindi siya nagnakaw, nagsinungaling lang siya. Naninakaw Actually, yung nataya pera niya na po binigay eh. sa kanya. Nataya na Nataya daw niya niya. na. So technically, Pero sa inyong prohibition ng gambling ads, kasama rin po yung mga illegal. Technically illegal siya, bawal talaga siya mag-ad. Oo. Actually, pinag-uusapan pa lang nga natin dito yung mga legal, tama kayo. Oo. Hindi pa natin binibilang dito yung mga illegal ha. So kahit anong regulation natin, nandun at nandun pa rin yung
illegal at hindi sila susunod sa regulasyon. Yun yung kagandahan ng absolute ban. Pag may absolute ban kasi, mas madaling bantayan. Kasi pag regulation lang, sige, pwede ikaw, Pigo, pwede ka, kayong 80 Pigo, pwede kayo. Palakasan lang yan eh. Di ba? Paano yung 80 pa na fly-by-night? Ang hirap bantayan na nun eh. Totoo po. At kung maglagay na sila sa tigahuli, binigyan mo lang ng hanap buhay. Ang kwentuhan, ang kansawan nga dati. Anumang sugal na pinagbabawal, iiyak ang pagkor dahil mababawasan ng revenue. Papalakpak ang law enforcement dahil sila naman yung magkaka-revenue. Kasi bawal na yun. So makikita mo kung sino yung pumalakpak at sino yung nalungkot. So, doon pupunta yung pera. Pero dapat nga bilang isang bansa, pagpasyahan natin yan. Hindi ko alam kung popular o hindi na issue ito. Pero kung 32 million yung nagsusugal, at 32 million yung may ayaw nito. Definitely. Kasi Or- na-addict na sila. Yeah. Dahil na-addict sila. Pero kung na-addict na sila, wala na silang pakialam sa advertisement. Pero kagalit mo sila pag pinagbawal mo. So, I think yung advertisement, di na yan papalag. hindi na Alam issue nila sa eh. kanila. Hindi na issue. Oo, kumbaga yung point nung bill, I think ninyo. tigilan na natin kung nasan man tayo ngayon. Oo. Tama na. Tsaka Pababayin na yan. wag Huwag na padagdagan. Lalong-lalo na yung kabataan. Huwag na natin Yung silang napapanood yan. po nila. So hindi sila, pero kaya ko sinasabi yan from a policy point of view, kung titignan mo, may perang nabibigay sa gobyerno, ganun karami ang parokyano, diba? So ang pag-uusapan natin, policy, liderato, na magsasabing, tigil to. Klaro, pag pinasurvey mo yan, kung sino man, tiyak ko yung mga matataas na opisyal natin, siyempre nagpa-polling yan. Pag pinasurvey mo yun, baka ang lumabas, mas maraming gustong ituloy to kaysa addict na tigilan sila to. eh. Addict na eh. Kaya nga, now in a democracy, compared to a dictatorship, you follow one rule. Kung anong gusto nung nakararami, tama man o mali. Ganun kalungkot minsan ng demokrasya. Yun naman ang kagandahan, bihira ng kawalan ng demokrasya. Kung ano yung tingin ng isang nag-iisang yun na tama, sana tama palagi, hindi naman palaging tama, yun ang masusunod. Kahit ayaw na mas nakararami. Pero isn't it, Sen, when you're a leader, sometimes you have to make the difficult and unpopular decision for the greater good. Yun ang rason kung bakit walang re-election ng presidente. Ayun. Yun ang pangunahing rason kung bakit walang re-election ng presidente. Para magawa at gawin kung ano yung dapat, tingin mo, tama, at wala ka nang hinahabol pang iba. Kung pag-aaralan mo yung debate sa one-term limit, yun ang rason. Para one time, big time, gawin mo kung anong kailangan at nararapat. At wala ka nang kailangan habulin pa. Wala ka nang kailangan i-please pa. Wala kang kailangan paligayahin o i-satisfy. Gawin mo na lang kung ano yung tingin mo tama at dapat. Dahil kaya mo nang gawin eh. Dahil nandun ka na sa luklok, rurok ng kapangyarihan dito sa bansa. Pero sa dulo, ang pumipili pa rin ng presidente, yung mas nakararami pa rin. Pero marami pa dyan sa inyo mga in denial pa. Feeling ko marami pang hindi nag-speak out na. Lahat na umiinom at lasenggo na, in Yamin. denial yan eh. Tama na. Lahat ng sugarol, hindi rin naman naamin. In Amin denial yan eh. Di ba may kasabihan tayo, ang unang hakbang sa pagresolba ng anumang problema, pag-amin na may problema ka na. So, ganun din tayo. Ikaw pala, di ba? Dapat ganun din. May problema ka na. Nung natanggap mo yun, doon ka na nagsimulang bumangon. Pero hanggat di mo ginagawa yun, hindi mangyayari yun. Sa punto na vista naman ng advertising, Carlos, is negosyo mo yan, linya mo yan. Siyempre, online ads, number one. Yung radyo, TV, wala na halos naman, di ba? Well, marami pa rin nag-advertise sa radio, tsaka, I think sa TV yata. Pero responsible gaming yata yung, Yung angle nila. angle Eh. pa And rin. yun yata yun sana yung gusto ko i-point out. Na kahit yung mga advertisements na responsible gaming yung tagline, at the end of the day, it's still promoting gambling. So para sa akin, dapat yun, sakop ng ban. Actually, o nga, ano? Sakop dapat yun ng ban. Kasi yun Pag yung palusot sinasabing nila eh. responsible, okay lang, wag lang sobra. Oo, pero yun yung cop out yun eh. Pag pumunta ka ngayon sa mga billboard, yun pa rin yung mga nakikita mo. Responsible gaming, tas mukha ng mga sikat na artista. Pinapagamit nila yung mukha nila to make gambling appear normal. Actually, that's a good point. So, anumang uri talaga ng advertisement, I think kailangan namin baguhin yung definition. Kasi parang pang-engganyo yan, pero akala mo tumutulong, pero hindi pala. Correct, oo. Responsible gaming ang panawagan, pero gaming pa rin. O kasi kahanapan at hahanapan nila ng butas kung vague yung policy. Kailangan very specific, very clear. Kanyari, yung dun sa influencers, dapat talaga we go to the specifics. Bawal mag-post ng link, bawal, as in ganun ka-detalye dapat para alam nila kung ano yung mali at ano yung May tama. kakayahan ba tayo ipagbawal yan online? Yes, kasi if walang policy, they'll start doing it and they'll start No, may abusing it. kakayahan ba tayong i-implement yan? Meaning, sa pamamagitan ng Meta. Yes, sabihin natin, we come up with a way to report. Kasi ngayon, ginagawa na siya, di ba? To take down yung mga illegal gambling sites. Yes. And yung mga creators that are promoting illegal gambling sites. Illegal, Ginagawa na siya. yes. So, Nababad. it's just a matter of changing it from just promoting illegal to promoting all. Hindi, let's say, pwede ba tayong sumulat sa Meta, sabihin sa kanila na may batas kami dito. Yes, na possible bawal. po. Yes. At kaya ba nilang gawin yun sa Pilipinas lang? Sorry, hindi ko alam yung technology. Yes, they will be able. Kasi ginagawa na nila ngayon. They take down accounts of influencers that promote illegal gambling sites based in coordination with the So, government. pati Google, ganun din. Kaya yun. Yes. Yes.
Yes po. Kayang-kaya nilang gawin. Lahat yan. ng platforms kayang gawin yun. Yes, they cooperate with the Philippine government. As far as I know, sa pag-monitor ko sa situation. Pero ang Pilipinas mismo, yung gobyerno mismo, hindi yan kayang gawin nang walang tulong nila. Yes, kasi ang pwede lang mag-take down or mag-delete or mag-ban ng account is yung platform mismo. Is sila. Oo. Or ang pwedeng hindi magpayag ng ganung content, sila din mismo. Yes, exactly. So, kunyari, if we bigyan kita ng example, Sen, pag alam ko sa India, I think dun yata bawal yung casino or some country. As in, hindi talaga pinapalabas na Meta yung mga content na ganun at all. Kasi it's in coordination with the government. So, that's something that can be done and that can be worked on together with these platforms for the Philippines. Dati sinubukan ko yung Binance, alam mo yung application Yes, sa mga crypto. Crypto. Yung pinag-aaralan ko kasi pinag-aaralan namin kung paano eh. Pagpunta ko sa Amerika, hindi mo ma-open. Yes. So, kayang iganon within a geographic kaya. area. Yes, that one naman is kaya natin gawin sa atin kasi that's not a platform that we that's the internet eh. Kayang gawin ng DICT na i-ban ng isang URL through the telcos. Kumbaga ang mangyari dyan, pag tong URL na to, tinype ng isang Pilipino within the Philippines, palabasin mo na ban yan ng NTC. It boils down to execution and enforcement. Pero a good starting point is to have the bill as we can work on To think, enforcement and dapat execution. kaya kasi wala naman tayong katabing bansa eh. Archipelago tayo eh. Di ba? Hindi naman kung may satellite man na kung ano man yung technology. Hindi to katulad ng may katabi kang bansa na baka nasa border. Pati sila hindi maka-access na bawal yon. Lumampas ka na sa linya eh. So kaya. Technologically kaya. Kaya talaga. At ganun kabilis gawin. Yeah, kaya pasabihan mo lang, bukas, kakaya na. Nagtrabaho ako sa telco for 7 years. Kayang-kaya siyang gawin. Talaga? Yep. You just coordinate with the telcos. They can ban the IP, they can ban the URL. Tapos kailangan lalagyan ng message na this website is no not longer available. accessible due to an order by the NTC or something like that. And huling tanong ko na lang siguro, yung payment apps, paano mo yan lalagyan ng cap, ng limit, ng hangganan? Napapahirapin mo. Sabi mo, di ba, yun ang objective eh. Hindi mo pinagbabawal, pero papahirapin mo, lalagyan ng cap, paano magagawa yun? Well, one ban Technological ito ah. Well, one banning ng advertisements ng gambling within the app. Kasi yung, di ba dati yung mga e-wallet may link na Nandun diretso? mismo, yung link nandun mismo eh. Doon mismo, doon ka na maglalaro. Tas I think pinatanggal na namin yun eh. pinatanggal na po yun. Oo. Pero yung mga advertisements of responsible gaming, nandun na naman eh. Yan nga eh, galing, no? ginagawa nilang Trojan horse eh. Actually, magaling din ah. So, tinanggal yun, pero nilagyan ng responsible gaming. Tapos yung link nandun. Andun pa rin po. Ganun pa rin. So parang be responsible, game ganyan. Nalipat po siya sa apps na pwede pa rin Hindi, ma-cash. pwede mo ba lagyan ng cap kung magkano yung spending mo? Hindi Pwede Mag-apply ka minimum. ng higher eh. Ako talaga, babalik ako ban it all together. Pero kung hindi talaga kaya, tanggalin mo lahat ng potential links, linkages, and mentions of online gambling in the payment apps. Kapag na-detect na gambling to, hindi ka maka-access, hindi mo maka-cash inan. Parang ganun po, Sen. Hindi mo maka-cash inan. Yes. Pwede mo ba i-limit yung paggamit nila ng cash sa payment app nila sa gambling na hanggang ganito lang? Hindi kasi minsan ginagawa nila is padala, di ba nagpapadala lang sila sa oo, isang tao pwede. or sa isang account. Hindi, yung problema kasi pwede pa rin itago at pwedeng Pwede rin palabasin na itago. hindi eh. I think yung best solution right now is to just prevent any linkages and mentions. Pero yung spending Yun muna. cap, Yung binabagin ng spending cap, malabo yun, mahirap yun. mahabang diskusyon yun at di ko Tama lang po paano siya. technically gagawin yun eh. Actually, ito pinag-uusapan natin. Sabi sa'yo, 32 million. Ayaw na sa pinag-uusapan natin to. Pero meron akong balik doon sa 32 million na may ayaw. Yung buong pamilya ng 32 million na yun, gusto naman to. Oo, Times 4. Times 4. four. Kasi Kapatid, I'm yung sure nanay, kahit sinong tatay. anak, kahit sinong ama, pag nakita yung kamag-anak nilang lulong sa sugal, ayaw nila yun. Maliban na lang kung nadala na rin yung anak doon sa Unless, advertisement. Naging family activity. Yun ang nakakalungkot. Domino. Habang kumakain, imbis na magkwento. Lahat sila. Yun, pag nangyari yun, kawawa na ang Pilipinas. Lahat ng pamilya. I think pwede natin tapusin sa ganito para may perspektiba tayo. 400 billion ang tinataya at nawawala sa mga nagsusugal. Correct. Sa Pilipinas. Na Pilipino ha, sa Pilipinas. Kasama na yung konting foreigner na nagsusugal sa casino. 400 billion yan na kung sabi mo nga, the house always wins. Yung balik niyan, mga ilan ang panalo? Mga 1/4? Bimo ng 100 billion. Bumalik. Netong talo sa Pilipino, 300 billion. Baka mas malaki pa, Sen. Feeling ko baka Yung mas talo. malaki pa. Oh. I don't have the numbers, ha. O the Baka- 300, illegal pa po dyan. o sige mo nang, idikit mo na nga sa 400 billion. O yan ang nawala sa Pilipino kada taon. Sa sugal. Kasi yun yung kinita eh. Yun yung gross revenue eh. Ganong kalaking pera. Ganun wala. Kasi, Sen, hindi lang, kunyari ako nagsugal. Hindi lang pera ko eh. Manipulate ako ng ibang tao, utangin mo ako, naisusugal ko.
family ko. So lahat talaga ubusin. Kung So, may yung resources social cost nito, magsisinungaling ka, magnanakaw ka, gagawa ka ng paraan para masuportahan yung biso mo. Pero yung positibo naman dito, pwede ka magtrabaho habang ginagawa mo to. Hindi ko alam kung positibo yun, sir. Hindi. Positibo parang kumpara sa casino. Na dapat nandun ka talaga, nagbibipindot Mas ka. gusto ko pa nga pumunta na lang sila sa casino. Kesa habang nagsisipilyo, pwedeng gawin. Kasi masyadong madali para Kasi sa ano kanila rin po eh. siya, environment din eh. Pag once na umpisahan na, kunyari, 3 tayo, nagsusugal, tapos may isa tayo nanonood lang. Possible po siya Oo, mahatak. Mahatak Subukan eh. ka. So, mag-social experiment ka, sumakay ka minsan ng bus at tingnan mo pag traffic ko ilan yung... Madami po. Nakasakay na nga O ako. nasa jeep o nasa jeep. Apex. Na-stress nga ako minsan yung sinasakyan kong driver mismo nung basta nung, 'di ba? Habang nagmamaneho siya, gumaganon-ganon, no? Alak ng tinapa. Oo. Ganun na po kalaki. Pinagsabihan ko talaga eh. Sabi ko, Manong, baka mabangga tayo. Hindi, sir, naka-autoplay. So, imbis na Waze yung ginagamit niya, yun ang nasa telepono niya, o dalawa yung telepono niya. Oo, dalawa. Isa yung Waze, Waze. isa doon sa laro. Akala ko nga simula, naglalaro siya ng yung mga marble snap, yung mga yung mga games yung mga na game. Kasi medyo bata yung nagmamaneo. So, akala ko pwede namin pag-usapan online game. Tapos nung sinilip ko, hindi marble snap ang linalaro nito Talagang scatter na naka-autoplay na lang. Habang nagmamaneho. Yung nga yung sinasabing autoplay na wala nang kailangan. Wala na, kailangan. tinitingnan na lang niya. So, pag naubos yung pera, load ka lang ulit. Load lang Load ka ulit. lang ulit. Pag manalo ka, papasok lang ninyo automatically. Oo, ganun lang. Tapos tinanong ko siya, Kuya, di ka ba naaalam pag naubos pera mo? Hindi, binibigyan po ako ng free spins pagkatapos pwede makabawi. Ayun yung sinasabi ko. Asan yung excitement doon kung wala ka ng, di ba, sorry tong pipinta ka sa bunot, di ba, sa tapon. Ito, anong excitement pa doon? May pinag-aralan na yan. May dopamine hit yung pag-animation ng mga different elements combining together. So, kunyari, pag 3 slot machine na ganyan, tapos may sounds, tapos may specific explosion or May animation. amats. Oo, may tama yun sa'yo. May amats ngayon para... So, meron pa siya nung near miss effect. Kunyari, 2 na yung lumabas. Tapos nag-aantay pa ng isa. Kumbaga, baka next ina-anticipate bet. mo eh. So, napag-aralan talaga. Actually, mahaba pa itong usapin na tingin ko, hindi namin kayang tapusin ito at mahaba pa rin yung kwento na tatahakin, ika nga, ng panukalang batas na ito at mahakbangin namin kaugnay ng paglilimita, pagpapahirap, making it difficult for people to actually gamble and do all of these things. So sa parte at panig mo, Darren, ano yung payo mo bilang dating lulong? Ngayon ay tumutulong? Ganda nun, pwede mong habilin o last message sa ating mga kababayan? Huwag na lang talaga nilang pasukin yung sugal. Kasi akala ng iba, libangan lang. Akala laro-laro lang. Diyan ako nagsimula Nakakala ko extra money. So kapag may nag-aaya sa inyo, huwag nyo talagang papasukin kasi nga very accessible na ngayon. At the same time, nagdi-disguise siya na laro na hindi mo alam na on process na addict ka na pala. Hindi mo siya talaga ma-identify na addiction. Kasi mananalo ko the next day, tas matatalo. Pero meron talagang time na sunod-sunod na yan. Kasi nga, high na yung dopamine mo Yun na lang yung way mo para maging masaya dahil nga sa pagsusugal. So wag mo na lang simulan Huwag na talaga. lang simulan talaga. Lumayo ka na kung makakalayo ka. Hanggat Tumakbo ka. maaari, Tumakbo ka na. And sa mga nalulung na po, meron pa pong pag-asa. Meron Yun, pong ayun ang tulong. maganda. Yun yung hindi natin napag-usapan masyado Yes, eh. yung Or about part recovery. 2. Part Ano tong Gamblers Anonymous? Paano Gamblers- ma-contact? Paano saan yung sila pwede Gamblers tumakbo? search nyo na lang po sa Google kasi may mga meetings po yan Zoom meetings po yun. So Oh, pwede wow. kayo mag-reach out doon. Sa Google po nakikita yun. Marami pong GA na ngayon kasi nga ang dami na pong So, Gamblers Anonymous. Gamblers Anonymous. Ayun, free naman po sa lahat yun. Wala naman pong bayad. Andun lahat ng recovering na tinuturo. Doon po ako natuto. So yun po yung support group na may isasuggest ko. The same time kung makita nyo po yung content ko, much better. Kumbaga, sugarol lang po kasi nakakaintindi sa sugarol Hindi po maintindihan niya ng ibang tao. It takes one to know one. Exactly. Yes. Yung mga Sockmed accounts si Darren, ipopost na lang namin dito. And ikaw, Carlo, anong takeaway mo dito sa pinag-usapan natin? At ginanahan ka ba? Parang nawalan ka ng gana? No, ako ang takeaway ko, kakalampagin ko yung mga pangalan ng mga senador. Ako doon ako pwede makatulong at least kahit papano to push whatever we can help push and pressure to make sure this happens. Hindi naman ang kagandahan ng mga politiko. Nagre-react sila sa panawagan ng publiko, sa pag-pressure ng publiko, nagre-react sila sa comments na ngayon. Minsan, pansin mo, may tumatayo bigla sa floor, mag-privilege speech dahil habang may sinabi yung kung sinong content creator laban sa kanila, pinagtatanggol nila yung sarili nila. Correct. So, yun naman yung kagandahan ngayon ng SOCMED. Maraming salamat, Darren, Thank you po. Carlo. Maraming sa Salamat. pagkakataon, sa Pleasure oras, po. at gayon din sa pagbahagi ng inyong mga kaalaman at ideya kaugnay sa paksang ito. At kayo rin po, sana may natutunan kayo, sana may napulot kayong aral, leksyon at karagdagang impormasyon kaugnay sa paksang pinag-usapan namin sa episode na ito. Sa muli, ito po ang Cheese Whiz, Usapang May Laman. At hanggang sa muli, at hanggang sa ulitin. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo.